ng mamamayan. Paumanhin po sa inyo pong lingkod sa ating pong boses ngayon. At syempre sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purita Samontelicas, ito po ang inyong regular host, Oliver Tamayo Bakay. Kasama po natin ngayon ang ating pong mga opisyales mula po sa Bureau of Fire Protection, kaugnay po ng ating pong preparasyon sa Fire Prevention Month. Ano nga ba ang gagawin ngayon bilang advokasya ng ating pong BFP upang maiwasan po ang mga sakuna kaugnay po ng sunog sa ating pong rehiyon. And of course, magkiki-update tayo kung meron nga bang mga bagong mga equipment ang ating pong mga firefighters at ang mga advocacy trainings po nila. Meron nga bang recruitment din ngayon sa BFP? Maliban po kasi sa PNP, ang inaabangan palagi ay ang BFP. Kung meron pong mga recruitment activities po sila, alamin natin yan sa magitan ng ating pong mga kasamahan. Ating pong mga opisyal na narito ngayon, si Inspector Franklin Bitabingo, ang Chief po ng Regional PIO ng BFP Region 2, at si Inspector Dr. Loretta G. Narag, ang Regional Dentist ng BFP Region 2. Narito rin po ang ating mga kasamahan mula po sa probinsya ng Cagayan, si Senior Fire Officer 2 Daniel Abana, ang Chief ng Administrative Division, at siyempre si Fire Officer 3 Pedro L. Narag, Junior, ang PIO po ng BFP Tuguegarao City. At siyempre, ang kanila pang ibang mga kasamahan, si Senior Fire Officer 1 Alfonso Bosi at si Fire Officer 1 Gritchel Rabara. Tama po ba ako ng aking pong pagbigkas? At siyempre si Fire Officer 3 Hanson de la Cruz. Sa atin pong mga media practitioners, papakilala sa atin ni kasamang Benji De Hiro. Ayos kasamang Oliver. Parang awang-awa ako sa boses ni Oliver. Kaya mag-ready ka pag naubos ang boses. Yes, sa panahon na ito kasi sometimes we need to take some precautionary measures din, di ba? Especially sa mga bata. Kung si Oliver nga, tinatamaan, wala nakakaligtas po dyan. Anyway, kasama po natin ang ating mga regulars. Si kasamang Digna Pagulayan ng RPN. Of course, naku, humabol si Lani Perez ng Radyo ng Bayan. Si Mario Holgado ng DCCV. Andon, nagsisihabulan sila. Andyan si Tano Tudao ng DCCV. At siyempre, andyan din po ang ilan pa rin sa ating mga kasamahan. May lamang, may mga programa po sila. Kasama natin sa technical, andyan si Tony. Of course, si Alvin sa control. At siyempre, ang ating mga kasamahan sa Radyo ng Bayan, sa RBC at sa Clearview. Andyan pa rin, humabol ulit. Si kasamang Munding Pancha ng DCCV. Ang inyong lingkod, si Benji De Hiro. Back to you, Oliver. Thank you very much, kasamang Bench. At siyempre, una nating kunan ng pahayag ay si Fire Inspector Franklin Tabingco. Ano nga ba ang paghahandang ginagawa ngayon ng BFP, sir? Kaugnay ng ating pong Fire Prevention Month sa susunod na buwan. Good morning, kasabang Oliver. No? In behalf of our Regional Director, Senior Superintendent Samuel Hamias, nagpapasalamat kami sa pag-imbita niyo sa amin dito sa ating tipon-tipan sa PIA. At nandito kayo para maging link namin sa community para may siwalat or may pakalat ang ating advokasya laban sa sunog. No? Una sa lahat, no, magkakaroon tayo ng Unity Walk sa ating Fire Prevention Month Kick-Off Ceremony na magsisimula naman sa Paseo Real Mall. We invited different agencies, organizations to join us sa activity na yan. No? By the way, ang tema ng ating Fire Prevention Month 2013 ay sunog at sakuna, paghandaan, kalikasan ay pangalagaan ng matamasang pag-unlad ng bayan. Of course, nag-download na kami sa mga provincial, city, and municipal offices na kung ano yung mga activities na gagawin nila para sa ating Fire Prevention Month 2013. Okay. Sir, napansin natin, yung tema po natin ay mukhang maraming aspeto ang ating ipokonsidera dito. Hindi lang sa paghahanda sa sunog, kundi yung pangangalaga sa ating kalikasan. Bakit po naikabit yung pangangalaga sa kalikasan, sir? Well, ito nga yung magandang naisip ngayon ng ating mga opisyalis sa ating national headquarters, no, yung involvement natin sa pangangalaga ng kalikasan, because for the past years, no, may mga gawain kasi ng ating mga kababayan na
nagsusunog, pinapabayaan ng ating kalikasan, no, nakakasira ng ating environment, yung mga pagsusunog ng gulong, ng mga goma, ganun. Tsaka Mahigpit yung na natin sa pinagbabawal. rice hulls, uso pa rin po yun. Pinagbabawal po yata yun. Yung pagsusunog doon sa mga garami, yung tawag natin doon. Yung mga, Oo. kaya nagkakaroon tayo ng mga biglaang mga grass fires. Yes, Maraming oo. mga Yun ang bahay ang nadadamay dahil sa mga irresponsibleng pagsusunog ng mga yan. Even yung kaingin na present pa rin sa ibang area natin. Tama ka dyan, kasamang Oliver. Okay, maliban po sa Unity Walk na isasagawa po sa Paseo Real po yung nabanggit po ninyo, pero hanggang po saan ito, sir pala? Pahapon lang po. Okay, eto, magsisimula tayo sa Paseo Real Mall, then magtatapos tayo doon sa yung lote na malapit doon sa regional office natin ngayon. Okay. So, Sa regional office ng BFP. Sa regional office ng BFP. Okay. Si kasamang Digna? Kailan daw po yung Unity Walk, sir? That will serve as our kick-off activity para sa opening ng ating Fire Prevention Month sa March 1 po. March At 1. 4:30 in the morning. Okay. 4:30 a.m. ng umaga. Okay, yun yung assembly time natin. After this Unity Walk, ano po ang susunod sa programa po ninyo, sir? May inihanda po ba program? Yeah, after the Unity Walk, magkakaroon pa rin tayo ng yung traditional na motorcade, no? We have invited other municipal fire trucks like Amulong, Peña Blanca, Igig, Solana. Of course, ang Tugigaraw. At saka yung mascot po ng itong mga kwan natin ito, yung mga Jollibee, saka McDonald's to grace the said occasion. May mga ating sponsors to grace the said occasions kasi kung minsan yun mga naka-attract. Para yung awareness ng community, ng mga tao, makikita nila na Fire Prevention Month na naman pala. So, yun ang ating unang-unang activity sa ating Fire Prevention Month. And of course, sa ibang provinces, no, magkakaroon din sila ng simultaneous motorcade. At saka, there are also maraming naka-inline na activities natin sunod-sunod after March 1 na kick-off ceremony. Okay, siguro mamaya isa-isahin natin yung ibang mga activities pa, no? Pero gusto ko lang malaman, ito po bang fire truck, motorcade na sinasabi natin, ito po ba yung mga fire truck lang na parang nagwawangwang, just like yung ibang areas, or motorcade na meron pong ibang mga agencies involved? Yeah, meron tayong mga agencies na invited also, no, to join us in the motorcade. Maglalagay din sila ng streamers to signify their yung support nila para sa ating activity. Kailan po yung motorcade, sir? After the Unity Walk, March 1 So March pa rin. 1 din po siya. Aba, magkakasunod. Anyway, bago yung ating mga kasamahan na magtatanong ay tanungin din natin sila Inspector Loretta Narag. Ano pa ba yung ibang mga activities din na pinaghahandaan po ng inyong pong division ngayon, ma'am? Aside from the yung sa EMS naman, kasi nire-represent ko yung sa EMS, wala kasi yung aming chief EMS meron silang meeting yata yun, So far nung last February 24, nagkaroon kami ng medical and dental mission sa Santa Ana, Cagayan. Yun yung 18th anniversary ng CESA. Yun ang namin. And then, sa PIS yata ang merong mga activities for the EMS. EMS. Okay. Pero wala po sa March, wala po kayong nakatana. May naka-line up po sa kanila. For medical and dental, mga ganun, wala po. So far, wala pang Schedule. naka-line up na Okay. schedule. Okay. For the city of Tugigaraw, sir, any activity po ang niyo pong na-line up for the Fire Prevention Month? First of all, in behalf of the Tugigaraw City Fire Station, maraming salamat at once again we are invited for this kind of program para mai-share naman yung mga advocacy namin sa Tugigaraw City. Gaya po ng sabi ni Sir Tabingo kanina, ni Inspector Tabingo, after the
the launching po, there are series of activities to be undertaken. Hindi porket sinabing March 1 will be the Fire Prevention Month na doon lang tayo magko-concentrate. Because actually, every day is a Fire Prevention Day and every month is a Fire Prevention Month. So sa Tuguegarao City Fire Station po, continuous pa rin po yung ginagawa nating intense information dissemination drive. Kasi we started last January up to present, naitalaan na po namin ang pag-conduct ng lecture and seminar and fire drills po. Umabot na po kami ng mahigit 10. So continuous pa rin po. And part pa rin po nito, dito sa Fire Prevention Month natin is we disallow yung pag-live po ng mga tao because ito po yung pinaka-focus kasi natin na buwan na kung saan maraming na itatalang sunog. Okay. For the province of Cagayan, sir, meron po ba kayong ibang mga activities din na naialinya para sa Fire Prevention Month? Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasamang Oliver, the Office of the Provincial Fire Marshal. Actually, yung mga activities natin sa month of March, kagaya ng sinabi po ni kasama kong Jong, Fire Prevention Month, parang this is a continuing activity. Only, yung month of March ay parang under presidential proclamation kasi ang March, kung alam naman natin lahat, ito ang pinakamainit na month. So this is a wake-up call para ma-enhance po yung fire safety awareness conscious ng ating citizenry. So sa provincial level po, we are closely monitoring the implementation ng mga activities na galing po sa taas. Bukod doon, kami rin ay nakakandak din ng mga fire safety awareness campaign, kagaya ng pagkandak ng mga drills, fire drills, at sa mga related na bagay para sa ganon ay ma-enhance po natin yung fire safety conscious of the community. Okay. Sa ating mga kasamahang mga media, mayroon kayong karagdagan? Yes, si kasamang Benji muna. Yeah, kahit sino pwede lang sagutin ito. I just wonder if this can be in the form of a presidential or an executive order. Hindi naman siguro batas ito. Kasi considering na karamihan sa mga nasusunog, especially sa areas na talaga ang sisikip ng mga bahay, na hindi makapasok ang mga sasakyan, ba't kaya hindi pwedeng papapel ang BFP dun sa zoning ng municipalities? Say in Tuguegarao, halimbawa, magpapabahay ako, tapos dito ko ilalagay yung bahay, tapos masikip nito, at least sabihin na, hindi ka pwede dito kasi bawal. Baka nagkakasunog kayo, hindi kayo mapapasukan ng fire truck. So, how do you see that? Na ang BFP mismo, may role siya sa zoning, sa planning ng mga housing areas. Hindi sa Tuguegarao, of course, nationwide siguro. Kasi hanggat wala yun, wala eh. Anong irarason ng BFP? The usual is, hindi makapasok yung bumbero which is true. Or sabihin nila na naman on the other hand, sabihin ng mga tao ang tagal-tagal kasi ng bumbero So, very bad din on our part. So, what can you suggest? Medyo laruin lang natin yung idea. What can you suggest na makialam ang BFP sa zoning ng mga bahay-bahay na ito? Hindi ba part ang BFP pala, sir, doon sa urban planning? Sa zoning pala? Actually, nung ako ay fire marshal ng Abulong, I was invited to join a seminar sa CLOP, yung tatawag na Comprehensive Land Use Plan. I have proposed many things para dyan sa sinabi ni Sir Benji na yung ikakaluwag ng ating mga daan. But it seems na yung ang ating proposal that time ay napunta na sa wala. So, I think this will be addressed to our national officers
para naman gawing either batas na i-include tayo sa ganyan, sa comprehensive land use planning. No? Kasi with our present setup kasi ngayon, mukhang mahirap ng paalisin yung mga nakatira dyan sa mga estero na yan, yung mga daan na yan. Okay. Yes, si kasamang Dignan. Yeah, and then to that, Bear, thank you very much. Good morning po sa ating lahat. Kasi nga po, may mga nagbibigay ng road right of way na hanggang 1 metro lang, na talagang hindi po makakapasok ang isang sasakyan. Now, ano po kaya ang magagawa ng BFP to that, na kailangan po siguro 2.5 to 3 meters, di ba? Ano po ba ang required siguro? Bago magpatayo ng isang building sa isang interior. Sa loob o loob. Ano po bang required, sir, sa inyo? Actually kasi ang ine-enforce lang natin po is the Fire Code of the Philippines, no? Regarding the building code, we leave that to the building official, no? So siguro primarily ang may primary responsibility siguro diyan ay ating mga zoning inspector, mga LGUs po. Ang BFP naman po, may remedyo diyan. We have procured fire trucks na maliliit, yung tinatawag natin na penetrator fire trucks, to address the problems occurring diyan sa mga ganyang situations. In Metro Manila po, marami po tayong fire truck na maliliit. Dito naman sa Region 2, although hindi pa natin talaga na-feel yung problem na yan. I think ang problema ito is a national issue, no? So maybe ilalagay natin sa ating issues and problems during during command conferences in the national headquarters para maisabi natin ito. Kasi mahirap naman kung dito lang siguro sa atin i-implement. Yeah, aside from yung maliliit na fire truck na sinasabi po ninyo, kasi kung minsan sinasabi na, lalo na kung talagang masyadong looban yung nasunugan, sasabihin, maiksi yung pong hose, kaya hindi po umaabot. So siguro, pati na rin yung, kailangan po yun na habaan na lang, para at least makarating dun sa, dun po sa nasunugan. Well, with the procurement of fire hoses po, hindi po tayo nagkukulang ng request dito sa ating regional office, no? Kasi ang budget kasi natin nanggagaling sa national, no? For example, magre-request kami ng 50 pieces na fire hoses. Of course, sa Region 2 lang yan. Kung makakarating na dito, kung babalik man, almost kalahati lang yung pinapadala. Kasi po, ina-address din nila yung problema sa other regions. Ang ating national office cannot answer it minsanan yung mga problemang ganyan, no? Yung kakulangan ng ating mga kwan. Kasi mahal po yung ating mga firefighting equipment, mga gears, ganyan, yung mga gamit ng bumbero. Mahal po yung mga gamit na yan. And I think ang ating budget ngayon ay kulang pa rin po sa ating mga kagamitan. Okay. Tanong din natin, as experience ng Tuguegarao City, kasi sila yung talagang pinakamatao at palagi pong merong report ng sunog. Sir, sa inyo po, ano po ang sagot ninyo dun sa tanong? Thank you, sir. Pag mga ganong senaryo po, ma'am, yung makipot na po yung daan, looban po yung nasusunog, we have the so-called hose connection, na kung saan yung isang hose kasi natin, that would only hanggang 50 meters lang po kasi ang kaya nun. So kapag hindi na po nakakapasok ang fire truck natin, meron po kayong strategy na sinasabing hose connection, na kung saan pinagdudugtong-dugtong po namin ang mga fire hoses namin, nang sa ganun umabot po dun sa fire truck. Ngayon po yung issue po ng yung sa makipot na na daanan po. Actually, the City of Tuguegarao is also part of the member of the Risk Disaster Management Council, and at the same time member of the Comprehensive Land Use, yung urban planning po na sinasabi. Kasi every time po na may meeting sa
5th City Council, I represent the City Fire Marshal. Ang ginagawa po namin, pag may mga masikip na lugar na po yan, because in the city of Tuquegrao, we also have the so-called fire-prone areas at saka yung mga areas na masisikip po. So what we do is we recommend to the City Chief Executive para palawakin po yun. Pero as of now, wala po namang ginagawa. Medyo mahirap. Pagdating kasi sa ganyan is medyo mahirap talaga. Kasi naging issue yan eh. If you remember, noong time na may issue pa nga na dapat along the highway, 3 meters yung dapat distansya ng bahay bago makarating doon sa... Pero ang hirap. Kasi nakapermanente ng ibang tao. Pag tapyasin mo yan, babayaran mo. Kakalabanin mo ang publiko. So siguro sa iba, yung habang may pinapatayo pa, lalo na sa mga interior, is dapat maipatupad na kung ano yung nandun sa fire code na sinasabi. Tama ho, sir. Kasi kaya nga namin we give the findings to or report to the local chief executive. Nang sa ganun, in the exercise of his police power sana, Yes, dapat sanang gawan niya ng paraan yun. Okay. Itanong ko lang, sir, kung meron kayong pinipirmahan dun sa pagka inilalakad ang mga papeles for building permit. Oo. Meron po bang... Signatory ba ang BFP? yeah. Meron po bang pinipirmahan? Sir Narag. Yung sa Fire Code of the Philippines po kasi natin, it says there, particularly section 9.0.4.1, kailangan kasi yung sinasabi nating fire safety evaluation clearance at saka fire safety inspection certificate. Kasi ang mga yun kasi, lalong-lalo pag magpatayo pa kayo ng building, kailangan po for the occupancy permit, kailangan po mag-secure po ng clearance sa opisina. Mag-prerequisite po yun. Because doon yung sinasabi ko nga na yung evaluation clearance at saka inspection certificate, that is a prerequisite for the issuance of any other kinds of permit, mayor's permit, licenses, PhilHealth accreditation, school accreditation, or any other kinds of permit and licenses issued by other government agencies. So bago po ninyo pirmahan yung Certificate of Occupancy, binibisita ba ninyo yung Yes, ma'am. building kung talagang merong fire exit, etc. etc. At Opo, yung, ma'am. kung nasa taas yung fire exit, talaga bang merong hagdan na bababa? Yes, ma'am. Chine-check po namin lahat yun kasi sabi nga namin, we cannot compromise human safety kasi kami ang prerequisite. Kumbaga kami ang go signal para sa chief executive bago mag-issue ng mga necessary permits po. Magkano po yung babayaran for the Certificate of Occupancy? Ang basis po kasi namin actually is yung assessment record na nanggagaling po sa BPLO. Kasi we have certain payments from the BPLO na kung saan yun ang basis namin. 10% of the gross payment dun sa fees and charges po ng local government unit, ng city government po. Okay, si Kasamang Lan. Thank you, Kasamang Ver. Magandang araw po. Hello, Doktora. Kay Doktora Narc. And Sir, hello po sa inyo. In line with the question po ni Mami Diggs, how often po ba o gaano ka-regular yung inspection natin dun ho sa pagtupad ng mga, hindi lang business establishments, but even yung mga residential houses, dun po sa Fire Code of the Philippines. Kasi may mga pagkakataon na kung kailan po nagkaroon na ng insidente ng sunog, tsaka lang natin madidiscover o malalaman na may mga paglabag pala doon sa fire code natin. And meron yung iba, may renovation o kaya may extension na hindi naman pala nag-seek ng permit. Kasamang Lani, good morning po. Well, under the provision of 9514, ito yung bagong fire code natin, ano? Yung pagkandak po ng inspection ay maraming beses po yan. There are 3 phases to conduct inspection. Sa regular inspection, meron yung inspection before the erection of the building, during the construction of the building, and prior to the issuance of fire safety inspection certificate. Maliban doon,
marami pa tayong klaseng inspection. May routinary inspection. Meron pa tayong sinasabi na inspection upon complaint. Pag may nagko-complain po sa isang building na ganito, we are conducting inspection. Pero to sum up, under the provision of the Fire Code, we, the Bureau of Fire Protection, shall conduct routinary inspection prior to the issuance of any permits. So hindi lang po minsan, hindi lang po periodically, kundi to serve yung primary purpose na gusto naming eliminate o totally eradicate yung potential po ng fire hazard. Yun po ang pinaka-purpose namin. Kaya nagkakandak po kami ng fire safety inspection. Okay. Yes, sir, may dadagdag siya. In addition to the statement of Sir Danny Abana, yung Bureau of Fire Protection kasi, minandate na siya or it has been given the power na mag-conduct po ng inspection nga nasabi, lalong-lalo na kung meron pong notice to correct violations. Kasi ang Bureau of Fire Protection kasi, pag nag-conduct yan ng inspection and then there are noted deficiencies or violations po, mag-i-issue muna kami ng notice to comply with a grace period of, depende po sa gravity po ng offense or ng violation or deficiency na nakita po ng fire safety inspectors natin. Then after the lapse of the grace period na binigay natin, magkakandak na naman po ng inspection. Notice para sa, ano na yun, pag nag-comply sila, di ba? Up to the third time po, na pag hindi sila nakapag-comply with the deficiencies, defects, or violations na notify po ng mga inspectors natin, then the Bureau of Fire Protection has the power to recommend for the temporary stoppage of the construction or temporary closure of or permanent closure of the establishment po. Ganun po ka-powerful na ngayon ang Bureau of Fire Protection po. Follow up lang. Sige, follow up. Yeah. Pinag-uusapan po natin dito yung magko-construct ng building, halimbawa po natin bahay, ano? Ongoing na construction. Paano po yung mga old na mga bahay? Meron po ba kayong isinasagawang inspection din? Meron, yung in tandem with the local government unit po, meron po silang kinreate na joint inspectorate team. Bali yung mga bahay po na luma, yun na po yung with the go signal of the Office of the City Mayor, kasamahan na po namin yung mga taga-LGU din niya, mga engineering office, ganun po. Nagkakandak po kami ng mga ganong establishment po, kahit luma na po. Ano lang po, ano ba yun? Clarify lang, yung pong pagka sinabi mong luma, ilang taon ba yung building or ilang taon yung bahay? Okay, ma'am. Ganito po kasi yung doon sa lumang bahay na sinasabi mo, ma'am. Ang scope po kasi ng fire code ay existing building at saka yung building na newly erected. Wala pong exemption. Ngayon, ang lumang building, ang nasa provision po ng fire code, yung lumang building po, kagaya po ng mga nangyari dito sa Tuguegarao, na yung mga hotel, yung mga high-rise building, na before the implementation of the new fire code, meron po silang defects and deficiencies, particularly doon sa provision na dapat magkaroon sila ng automatic sprinkler system. Ngayon, meron pong tinatawag na alternative measures. Alternative measures na galing sa national office for them to comply within 2 years. Within 2 years upon the
effectivity of the fire code. So pag nag-effect ang fire code on 2009, Dagdagan afterwards. Lalong-lalo na ngayon na may city ordinance po ang Tuguegarao City Oo. na yung mga old house residential houses na 10 years, I think 10 years or 15 years below na po, chine-check na po yung mga electrical wirings nila. City ordinance na po yun. Eh, yung kaya nga nasabi ko kanina, there is the composed joint inspectorate team na kung saan kasama po yung mga fire safety inspectors natin sa Tuguegarao City. Kaya pati yung luma po, na-inspectionan na po namin. Okay. Yes, kasamang Mar? Si kasamang Lan? May follow-up lang po ako. Kasi sabi ni Sir, yung power ng Bureau of Fire Protection, and how do we work with the local bureau po sa mga LGUs pagdating ho sa ganitong implementation ng fire code? Yung